ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Isang babae ang bigla na lang nanugod. Dinuro-duro at pinagsasampal ang isang lalaki sa gitna ng kalsada sa San Mateo, Rizal. Galit na galit at halos magwala naman ang parehong babae habang kausap ang dalawang menor de edad. Ano ang dahilan ng pagiging emosyonal, panunugod at tila pagwawala ng babae? Trabaho ba ika mo? Paalala sa mga naghahanap ng pagkakakitaan, baka sakaling pagkapera, ikaw muna ang peperahan? Bawal yan! Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang makatiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Nanampal na nakita at halos magwala ang isang babae na itatago namin sa pangalang Lorna. Pero ang tila pagiging war freak ni Lorna, dahil daw sa isang misyon na maisalba ang kanyang 13 anyos na pamangkin sa karelasyon nitong 46 na taong gulang na kapitbahay. Nako! Minor de edad yan, brother! Sinabi niya na. Ay, tinulay magkatabi kayo, di hinipuan? Ano ba sa tingin sa tita mo, tanga? Yung totoo! Nanggagalaiti sa galit si Lorna, di niya tunay na pangalan matapos niyang mabalitaan ang kumakalat na chismis sa barangay. Ang kanyang 13 taong gulang na pamangkin na tinawag naming si Trisha, karelasyon di umano ang 46 na taong gulang nilang kapitbahay na itatago namin sa pangalang Melchor. 13 years old. Tapos from sa sexual activities. Tapos ang hindi ko gusto ron is nagiging comfort zone ng dalawang bata yung ganong pamumuhay na okay lang. Ano mangyayari sa buhay niyo? Kaya si Lorna nag-alaspay at nag-imbestiga kung ano nga ba ang totoong relationship status ni Trisha at Melchor. Hanggang isang profile picture ang bigla na lang bumulaga sa kanya. Doon sa profile picture, larawan nyo nga ako sa amin. Ano makikita namin? Yung lalaki po, katabi po yung bata, which is yung pamangkin ko, with puso. Tapos naka-status doon in relationship. Tapos yung gawa po ng profile is recently lang. Dahil dito, muling kinompronta ni Lorna ang pamangkin na si Trisha. Kailangan ko malaman anong ginagawa sa'yo ni yung totoo. Nandun na. Tingin sa akin, tanga? Pero something smells fishy raw kay Lorna. Dahil ang ama ni Trisha na mismong kapatid niya, mukhang binasbasan pa raw ang relasyon ng anak at ng kapitbahay na si Melchor. Feeling ko is, meron pa siyang ibang nakukuha. Naman po kung gutom lang, may trabaho siya eh. Gusto ko ma-realize niya na mali siya. Huwag niyang gamitin yung bata bilang resource. 8 taon na raw hindi nakapipiling ni Trisha ang kanyang ina. Kaya ang tiyakin na si Lorna na ang nagmagandang loob na pangalagaan ng dalagita. Di bali na humagalit sila sa akin ngayon. At least in future, makita man nila to, ma-realize man nila, may ginawa ako. Susunod! Agad umaksyon ang social workers at mga kawani ng PNP, Women and Children Protection Center ng San Mateo, Rizal. Pero si Trisha, lumalaban at ayaw sumama. Tatawagan ay nagalit niya saan? Abangan mamaya, trabaho ba ika mo? Paalala sa mga naghahanap ng pagkakakitaan, baka sakaling pagkapera, ikaw muna ang peperahan? Bawal yan! May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Isang 13 taong gulang na dalagita sa Rizal, ginawang nobya raw ng 46 na taong gulang nilang kapitbahay at ang say ng kanyang tita Lorna, this cannot be. Kaya naman nitong nakaraang linggo, dumulog si Lorna sa resibo para ilapit ang kanyang problema. Sir, gusto ko makulong yung lalaki. Di ako talaga papayag, sir. Igugo ko to kasi wawala na ako ng pag-asa. Agad na nakipag-ugnayan ang resibo sa Municipal Social Welfare Office o MSWDO ng San Mateo, Rizal. Dahil sa sitwasyon ni Trisha, maituturing na siyang child at risk.
Kaya kasama ang resibo, MSWD Office ng San Mateo Rizal at Philippine National Police, Women and Children Protection o WCPC San Mateo Rizal. Agad kaming nagtungo sa bahay ni Tricia para i-rescue ang dalagita, ayon na rin sa desisyon at assessment ng mga otoridad. Pagdating sa bahay, naabutan namin si Tricia kasama ang kanyang nakababatang kapatid na itatago namin sa pangalang Tintin, 11 taong gulang. Pero ang pagre-rescue sa mga bata, naging pahirapan. Halika, chinelas. Interviewin ko lang na. Susunod niya. Tatawagan. Magagalit niya sa akin. Wag at magagalit. Kasi... Ano? Ang sinabi niya sa'yo? Ang sinabi sa'yo? So alam niya? So alam niya? Alam niya? Sumama ka lang, tatawagan namin si Papa mo. Sa kabila ng pagpupumilit sa mga bata, ayaw pa rin sumama ni Tricia at Tintin kay tita at sa mga social worker. Please. 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 Usap na mo Halika. Usap tayo. Sige, dito. Sige. Dito. Dito. Halika. Nang ma-rescue na ang dalawang magkapatid, agad silang isinailalim sa counseling session. Gusto lang namin na hindi na pa maulit pa. Mag-i-stay kayo sa amin hanggat hindi namin nasisigurado na ang lugar ninyo, ang papa nyo ay napoprotektahan kayo. Sa pahintulot na rin ng mga social worker at ng tiyahing si Lorna, nakapanayam namin si Tricia. Nangligaw po siya sa akin. Nagtanong po kung pwede po manligaw. After 2 weeks, yun po, sinagot ko po siya. Pagbigay po, just mabait po. Yung pangangailangan ko po sa school, mga uniform po, ganun. Yung ano po, yung di niya daw po papabayaan, mahal na mahal niya daw po ako, ganun. Ayon sa batas, pang-aabuso ng maituturing ang pagkakaroon ng sexual na ugnayan sa isang 13 anyos tulad ni Tricia. Para masiguro ang kondisyon ni Tricia, pati na ang kapatid niya, inirekomenda ng social workers na isailalim sa medical tests ang magkapatid. Sa gabay ng social worker, PNP WCPC ng San Mateo Rizal at ng kanilang tiyahing si Lorna, minabuti ng resibo na samahan sila sa isang ospital para masuri. Agad silang isinalang sa genital examination para masuri kung may senyales ng pang-abuso. Susunod, si Tricia sumailalim din sa pregnancy test. Pero, katibayan na kaya ito ng naiulat na pang-abuso? Isang recruitment agency sa Quezon City ang nambibiktima raw ng mga aplikante. Naniningil daw ito ng fee pero hindi naman nabibigyan ng trabahong inaplayan. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Isang 13 taong gulang na dalagita ginawang nobya raw ng 46 na taong gulang niyang kapitbahay. Isinailalim ang dalagita sa iba't ibang medical examinations kabilang na ang pregnancy test. Ang di umano'y pang-abuso ni Melchor, nagbunga na pala. Positibo si Tricia sa isinagawang pregnancy test. Ako po mismo yung sumama dun sa comfort room. Ano yun? Hindi ko po sana in-expect. Dahil dito, buong-buo na ang desisyon ng tiyahing si Lorna. Nito lang Huwebes, sinamakan siya ng resibo na magsampa ng kasong statutory rape laban sa suspect na si Melchor. Ibig sabihin po yun sa pag-abuso sa bata, yung sa pagkikipagrelasyon sa isang minor de edad po. Yung suspect is may kakayahang mag-isip kasi siya po yung nasa tamang edad. Kung sakaling mapatunayang may sala, nakakarap si Melchor sa habang buhay na pagkakakulong. Sinubukan din namin kunan ng pahayag ang ama ni Tricia at Tintin para tanungin kung may alam siya sa naging relasyon ng kanyang anak at ni Melchor. Tumanggi siyang magbigay ng panayam, pero paliwanag niya, wala raw siyang alam sa relasyon ng kanyang anak at ni Melchor. Hinding-hindi rin daw siya magbibigay ng basbas sa relasyon ng menor de edad niyang anak sa lalaking kasing edad na niya. Pero ang say ni Lorna, don't me, kuya. Kasama po ng barangay, minarapat po nating sadyain ang bahay na akusado para personal na makunan siya ng panig. Yung bahay na akusado, narito po sa aking kaliwa. Maglalakad lamang ako ng ilang baitang
narito po naman ang bahay ng bata, yung minor de edad na sinasabing karelasyon ng akusado. Ganda tanghali po. Emil Sumangil po sa resibo. Ako po biyanan. Opo. Nandiyan ho ba yung lalaki, yung subject ko namin? Wala ho ako kahapon. Nagtrabaho ako ngayon. Pagdating ko nga sila, wala na yung motor. Pasok po kayo. Tingnan nyo din, sir, para alam nyo baka sabihin yung tama mo ako. Pero kung sakali yung lumutang, iharap nyo sa barangay, ready kayo ron. Sige po, kung talagang papahayag po Yun ang siya. gusto nyo. Sa puder ho ng barangay, ano ang magagawa ninyo para naman ho dito sa akusado? Ito pong aming mga barangay police o barangay tanod, aking pong laging pinagmo-monitor dito sa area nila. Aha. Para kung sakali man ay report namin at damputin, i-turn over sa pulisya. Okay. Para naman masiguro ang kaligtasan at mas maprotektahan ang magkapatid na sina Joshua at Tintin, minabuti ng Municipal Social Welfare Office na dalhin sila sa isang shelter. Dito, sasailalim sila sa mga counseling session para magsimula ang kanilang paghilom. Ito muna ang magiging pansamantalang kanlungan ni Trisha, malayo sa anumang uri ng pang-aabuso at mas malapit sa bagong pag-asa. Dating tagatastas ng sinulid sa isang patahian, nag-apply ng trabaho online bilang hotel room attendant. Pero nang pinagbayad siya ng interview fee, medical fee at kung ano-anong fee, doon na siya nagdudang ang ina-applyan pala niya'y isang scam. Sa Facebook page ng Resibo, hindi lang isa o dalawa, kundi sangkaterbang reklamo na tungkol sa tinatawag na trabaho scam ang aming natanggap. Karamihan sa kanila, iisa ang modus na ginagawa. Isa sa mga nagpadala ng mensahe si Vanessa, 32 taong gulang. Nung nakita ko po yan, nagpa-PM sa page. And then, pagdating po sa page nila, may piniem sila po na doon po kami magsisend ng resumes. Samantala, dumulog sa ating action center ang 38 anyos na si Chelsea. Hindi niya rin tunay na pangalan. Nainganyo po ako, ma'am, kasi wala po silang age limit. Tapos, nandun po yung mga position na fit po talaga sa akin. Reklamo nila, isang recruitment agency sa Quezon City ang nambibiktima raw ng mga aplikante. Naninigil daw ito ng fee pero hindi naman nabibigyan ng trabahong inaplayan. Pinuntahan namin ang itinurong address ng sinasabing recruitment agency. Makikita po itong gusali na ito. 4 na palapag na gusali. Narito po yung opisina ng recruitment agency. At ayon ho sa research work ng ating team, hindi lang kasambahay ang tinatanggap na aplikante. Kung nyo makikita ko sa ating surveillance video, marami hong pumapasok ng mga aplikante. Sa labas ng building na ito, makikita ang isang gray na gate sa bandang kanan. Makikita rin ang karatulang nakalagay na sinasabing ang mga aplikante ay pumunta sa second floor, room 2. Pag-akyat sa second floor, makikita rito ang pila ng mga aplikanteng gusto lang naman magkaroon ng trabaho. Full-time man yan o part-time. Isang babae ang kukuha ng resume o biodata. Siguro 10 minutes lang po yata yun. Gintay ako, tapos pinabasok na po sa loob. Kumbaga, pag may after silang na-interview sa loob, magpapapasok po sila ng isa. Dito na magaganap ang job interview. Educational background, mga working experience po namin, yun po. Based po din dun sa resume po namin. Tapos tinanong po na willing ba kayong ma-deploy ngayon. So po. Hanggang sabihin na nila ang kanilang magic words. Andyan na yung maniningil na po sila ng processing fee daw po or registration fee para i-process na daw po nila. Babayad po ako ng 300, ganyan. Sabi ko po, wala po akong pera. Tapos nagtanong sa akin, kung kahit ba 100 kung meron ka. Sabi ko, wala po. Sabi niya, kahit 50 na lang. Si Vanessa, matapos malaman na mayroong babayaran, hindi na tumuloy sa kanyang pag-apply. Habang si Chelsea naman, kasama ng kanyang boyfriend, nagpatuloy sa kanilang job application. Ayon kay Chelsea, sumunod silang pumunta sa Muñoz sa Quezon City para sa medical exams. Nagulat po ako na hiningan kami, ma'am, ng 1,200 for medical po daw. Hanggang sa ituro sila sa Novaliches para raw sa kanilang deployment. Hiningan po siya ng another 400. Tapos after po nun, dadalin po daw siya sa Makati. Aba, pasa-pasa, no? Hindi pa man nagkakapagtrabaho, 1,800 pesos na ang nasingil kila Chelsea. Dahil sa mga reklamong ito,
Dumulog ang resibo sa tanggapan ng Business Permits and Licensing Department o BPLD sa Quezon City Hall. Napag-alamang mayroong business permit ang recruitment agency na inireklamo. So this is the particular business that you're looking for. Meron siyang mayor's permit number 93907-805. So when I click this, and that's the address. Nag-apply po siya ng permit ng 2023. May detalye po, ha? Yes. September 11, dun namin siya nabigyan na issue ng permit. So valid siya for 1 year. Apo, ma'am. So hanggang September 11, 2024 yung kanyang permit. Pero giit ng BPLD, hindi tama ang maningil ng anumang placement fee sa mga aplikante. Ano po ang nadiskubre ng inyong team dito po sa negosyo na ito? Meron naman po silang permit at compliant po sila sa lahat ng regulatory requirements. Kaya lang po, dapat hindi sila gumagastos unnecessarily hanggat hindi pa sigurado na may trabaho silang mapapasukan. Bago ka pag-gastusin for medical or for whatever, alam mo na, meron ka ng notice na hired ka. Dahil sa ating inilapit na reklamo, magsasagawa ng isang surprise inspection sa inireklamong ahensya ang mga kawani ng Quezon City LGU. Alas 2:30 ng hapon natapos na po ang briefing at mula po rito sa Quezon City Hall, tutulak na yung mga kagawad ng Bureau of Permits and Licensing Division ng Quezon City Hall, maging yung mga taga Public Employment Services Office para ho inspeksyonin yung tanggapan ng recruitment agency. Pagdating sa agency, kinatok na ng BPLD ang opisina ng agency. Pero teka, pinagsaraduhan ng mga kawani ng gobyerno? Bakit naman po ganon? Natatnan din namin ng ilang mga aplikante. Nahingi ko sila lang 300 po processing fee para 300 pesos for processing fee. May resibong binigay sa inyo? Wala. May pinapirmahan lang silang agreement. Agreement? Anong naman? Para dun sa 300 pesos. Maya-maya, pinapasok na ng mga staff ng agency ang mga inspektor. Kami ma'am, mga taga-business permit kami. I-check natin yung business permit mo, pati yung mga requirements mo kung nakaka-comply ka. Hindi nagpaunlak ng panayam ang mga tauhan ng recruitment agency pero gate nila, refundable naman daw ang mga sinisingil nila. Refundable din. Ibig sabihin, refundable not only the 300, pati yung sinasabi ng medical nila. Yes, sir. Pero clarify niyo ba sa kanila na yung mga applicants na nagbayad na refundable ito? Ayon sa mga kasama natin sa Business Permits and Licensing Department of BPLD at Public Employment Service Office of PESO, lehitimong recruitment agency ang inireklamong Workforce Human Resource Management Services. Pero kung ang tanong naman natin is may illegal recruitment activity ba na ginawa ito mga to, sa tingin namin meron. Ayon sa PESO, lumabag ang agency sa mga sumusunod. Una, hindi dapat sila naniningil ng kahit anong fee sa mga nag-a-apply sa kanila kahit pa sinasabi nilang refundable ito. May resibong binigay sa inyo? Wala. Pangalawa, wala silang official receipt o OR na binibigay sa mga aplikanteng nagbabayad sa kanila. Ang sinasabi naman kanina nung side nung recruitment agency na to, inaayos pa nila yung kanilang resibo sa BIR pero we don't know kung nag-aayos ba or whatever. Pangatlo, ayon sa ordinansa sa Quezon City, ang bawat business establishment sa lungsod ay dapat mayroong closed-circuit television o CCTV camera. Walang CCTV camera ang agency sa kanilang opisina at pang-apat, expired o hindi pa nagre-renew ng ahensya ang kanilang barangay certificate. Noong 2023 pa po ito, kailan ito? Nung pagbukas, di ba? Okay. Iakyat ng Quezon City LGU ang report na ito sa Department of Labor and Employment para mas matignan ang kalakaran ng ahensya. Paalala rin nila sa mga aplikante para makasiguro. Maging vigilant lang sila, maging mapanuri. Sa huli, pinayuhan ng mga kawani ng BPLD at Employment Services and Recruitment Agency. Iwasan na nila, tigil na nila. Kapag ginawa nila yan, isang complaint lang ng mga naperwisyo nilang tao, habulin talaga at habulin sila ng batas. So itigil na nila yan hanggat maaga pa. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang kabisado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. May aksyon!
May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.